buksan po natin yung Bible po natin sa Luke 6:46. Luke 6:46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon, gayon hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. 47. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Ayun po. Nung tinanggap mo po si Kristo po sa puso mo po, dapat po, hindi lang po siya yung maging tagapagligtas ng iyong buhay, kundi dapat po, siya rin po yung maging Panginoon ng iyong buhay kasi po, pag-aari ka na po ng Panginoon. Kasi po, ang sabi po sa 1 Corinthians 6:19, 1 Corinthians 6:19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. 20. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. ayun po, dahil po sa kasalanan po, tayo po ay napahiwalay sa Panginoon po, pero po, dahil sabi po ng salita ng Panginoon po, tayo po ay binili pabalik po ng Panginoon. We redeemed by His blood po. Ayun po, sa Romans po, 12:1. Romans 12:1. Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na bunga. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ayun po. Bigyan po natin ng pansin yung sinabi po ni Apostol po dito. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Si Apostol po kasi, siya po yung nagsulat po ng Book of Romans. Ang pinaka... Sinong apostol? Apostol po ba? Okay, sorry. Hindi na apostol. Apostol. Pwede na, Apostle Paul. Siya po yung nagsulat po ng Book of Romans. Ang pinaka-tema po ng Book of Romans is God's plan of salvation po. Nagmamakaawa po sa akin si Apostol Paul. Kaya ang sabi niya po, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Ialay niyo ang inyong buhay. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Ayun po, nakikiusap po sa akin si Apostol po kasi po, ayaw po niya maranasan po yung kalunos-lunos na maranasan po natin yung kalunos-lunos ng buhay po na apart from God po, malayo po sa Panginoon po. May tatlong bagay po tayo dapat na natin pong tandaan po. Yung una po, ang habag ng Diyos sa Romans 12:1 po. Romans. Yung ano po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ayun po, tutuloy ko po doon. Yung ibig sabihin po ng ng masagana po is bountiful po. And habag naman po is mercy. Tayo po ay pinagkalooban po tayo ng Diyos ng dalawang bagay po. Ayun po yung grace and mercy po. Yung grace po means receiving something so that we don't deserve. Binigyan po tayo ng Diyos ng kaligtasan po at ng eternal life at tinanggap mo siya sa puso mo kahit po tayo ay makasalanan. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Pero po yung Saan ba ka sa tubig ba? yung grace. Oo, gusto na tatapon lang eh. Yung naman po, mercy po, means not receiving the punishment we do deserve. And God does not immediately punish us for our sins. At dahil po sa Panginoon po, sa kabutihan po ng Panginoon, sa awa po ng Panginoon, winivighold niya lang po yung punishment po, winivighold niya lang yung judgment po. Inaantay niyo po tayo na magsisi po tayo sa mga kasalanan po natin. Yung pangalawa po, ang habag ng tao po. Ay, ang handog ng tao po. Sorry. Ang handog ng tao. Yung kasunod po ng verse 12, ako'y nakikiusap sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Ayun po,
a living sacrifice po. Ang sabi po ni Apostol dito ay, offer your body as a living sacrifice, hinawag upang mabuhay para sa Diyos. Daily life surrender sa Panginoon. Ang pagsuko po sa Diyos ay hindi lang po nangyayari sa isang araw po, hindi lang po yung araw na sumuko ka sa Kanya po. Ayun po, hindi lang po yung araw na pagsuko mo sa Kanya po, kundi yung araw-araw na lumalapit ka sa Panginoon po. Yung sinasabi mo po, pinag-pray mo na po, Panginoon, hindi ang aking kalooban ng Diyos, kundi ang kalooban mo. Kapag po umabot po tayo sa point na ganun po, may tinatawag po tayo Christo-centric po. Ayun po yung kung saan po ay umiikot na ang buhay mo at ang desisyon mo at ang bagay na pinipili mo sa Panginoon. Ang pangatlo po ay, ang kasunod po ng verse, yung pangatlo po na dapat natin tandaan, ang pagsamba. Banal, ito po yung kasunod na verse po, ang banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yun po ang sabi po ng Romans 12:1. Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ito daw po yung karapat-dapat na pagsamba po sa Panginoon. At ito rin po daw ang ibig sabihin ng worship. Ang worship po, hindi lang po siya yung pagpunta po sa worship service po. Ang tunay po na worship ay ayun po ang mabuhay ka araw-araw para sa Panginoon. Because worship is a lifestyle. Ang sabi nga po sa Colossians 3:23. Ay, mali. Colossians 3:23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo na dilingkod at hindi sa mga tao. Tsaka po sa 1 Corinthians 10:21. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat ng kakarangal ng Diyos. Alam po. Tapos na po. Tanangin niya kay Kuya Jay. Tanong kay Kuya Jay. Living sacrifice. Ano yung tatlong bagay na natutunan natin sa Romans 12:1? Ay, alam na yun. Yes. Ay, good gagawin. Oo. Sige, go. Ate Nene, go. Sige, go. H2P. Oh, H2P. Sunod. Ang handog ng Yes. tao. And last, P. Sabi siya, Gawin. Kaya ko na lang magtanong sa Tanongin mo sila, anak. Go. sasagutin nga yun eh. Ano lang kasi magtanong. Ano na lang po yung natutunan po natin sa topic. Wow. Isa-isa daw. Kaya ayun na muna. Si Aina daw muna. Ano ba? Hindi ka nakinig? Tinignan mo lang siya, no? Inaantay niya kasi buwan ng sige. Dali, go! Go! Ano natutunan mo? Gwapo ba? Galing lang gwapo pa. Galing gwapo pa. Hindi ka muna pag- Ano po? Sige. Ano po yung natutunan ko po dun sa ano niya? Yes, hayaan po natin na yung Panginoon po, yung si Lord po yung, ano ba to? Si Lord po yung gumalaw sa buhay natin. Let's go. Sa akin po yung pangatlo po, which is yung ang pagsamba. Kasi yung sinasabi po dun na, yung binanggit ko ni Kuya Jay na worship is a lifestyle na hindi nga yung worship po, hindi lang po siya basta pagpunta dito every Sunday po para magpuri sa Panginoon, para sa Kanya tumuto. Kundi yung worship po is yun po yung pang-araw-araw na ginagawa po natin. Na yun nga po yung sinasabi ko sa Colossians 3:8 na ang
gawin po natin ng buong puso yung lahat po ng ginagawa natin kasi sa Lord po natin. Ano po? Dagdagan ko lang po yung lahat po ng ginagawa natin is hindi po para sa tao kundi sa Panginoon. Kaya ano po, huwag po natin ikahiya yung mga bagay na gagawin natin para sa Panginoon, kundi mas mabuting ipangalandakan natin sa mga tao yung kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung living sacrifices. Lahat kasi mabigat yung pagdadaanan sa buhay, pero dahil kay Kristo, kaya nabili tayo sa pagmamahal niya at pagtubos niya sa atin na bilang makasalanan tayo, pero yun nga, pinili tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo para yung mga kasalanan natin is malinis lahat. Magpatuloy tayo sa kanya. Yun lang po. Sabi sa ni Kuya J. May nasa unang verse niya po na sa Lucas chapter 6, verse 46 po na sabi po na po na bakit na ako tinatawag na Diyos kung hindi naman po ay sumusunod sa akin. At sinabi din po yung kahaling tulad ng sinasabi ng Panginoon ng mga sumusunod sa kanya yung kailangan mamuhay po tayo ng pundasyon ng pananampalataya sa Panginoon. Yung sinabi po nito sa pagkatapos ng verse ko yung sa 47 so, na kailangan para po siyang taong parang isang bahay na nagtayo ng bahay na may pundasyon na kahit bumahalo po, hindi po daw po aabusin. Yung ganyan po sa atin. Kailangan ng may pundasyon na pananampalataya sa Panginoon na yung buhay natin is para lang sa Panginoon. Para pag dumating po yung time na may dumaan ng bagyo o mga pagsubok, hindi po tayo natin tinatawag. Yung katawan po natin is naramdam po natin ay yung buhay po naramdam po natin kay Lord. Tapos, daw po kailangan po natin mag-worship po kay Lord. Sa akin po, yung sa lahat po ng ginagawa po natin, isipin po natin po na bago po natin gawin po yung action na yun, isipin po natin kung kalugod-lugod po muna yun sa Diyos. And sa sinabi po ni Kuya Jay, na ano po, yung Christ-centered, dun po, naka-focus ka lang po kay God. Kung sa akin po yung sa sa may, parang tulad ko po dito na kay Lord po natin yung buong buhay po natin sa kanya po tayo mag-worship yung buhay natin. At hindi po sa mga yung Romans, is bago po natin gawin yan is mag-pray po muna tayo and kung gagawin po natin yan is Ano ba yung gagawin? natin is Kaya na.